Noong panahong siya ay hari, Mga pangarap, mga liwanag sa dilim, sa kapanahunan ng kadiliman. Marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Ihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pag-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. lahat ay sa kanya nakatitig. Ngunit Jesus may Yosef! Maghintay kayo, mga bulagsak! Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman nito. Hindi niya alalahanin ang gumastos ng labis. Nakayayamot ang bansang ito. Halatang iba ang namamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagbigdil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kora paroko. Ngunit nang umalis ako ay iilang matatanda at hermanos terceros lamang ang nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi itinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman kung hindi naman kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Mga Ginoo, ginalulugod ko ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Siya si Juan Crisostomo Ibarra, galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kora ng San Diego. Ikinagagalak ko po muling makita ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Oh, mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali iyo, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasayahang may pagkait sa iyong amay mapas sa iyo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. At masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Marapati ninyo na gayahin kong tradisyon sa Alemanya na nagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Kinagagalak ko po kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagalakan naming makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magagandang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan dito sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil na lang iyong tinuran mula sa ibang bansa. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ng ating bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan tila'y nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako ay malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan ay hindi ko makalimutan ang aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ang kultura at kasaysayan ng isang bansa,
ay nakalilimutan ko na rin ang magaganda kong naaalala sa bansang iyon. Kung gayon, isa kang bulag na hangal, iho. Bakit ka nagsasayang ng pera upang pumunta sa Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino mag-aaral na tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin noong bata pa ako at mukhang hindi siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahong ang kanyang rebensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain sa aking ama. Una ko, naway tanggapin niyo ang aking sinsirong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko agad na lumisan. Pupunta pa ako sa San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos. Kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapigilang umalis? Sana'y mahintay mo pang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinintay. Paumanhin aking doon, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias, hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos na iyong paglalakbay. Nakita niyo? Minsan napakasama talaga ng bunga ng pagpapadala ng ating anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumaki ang kanilang ulo at itinuturing ang kanilang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Diyos ko, sa araw na ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat hindi isang aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama, ngunit sa aking pagkakabatid, kahit ako ang aking ama na may lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael na hindi siya makapaniwalang mayroon siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit nag-alinlangan si Kapitan Tiago na magsabi sa akin ng mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakakulong sa piitan? Anong naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Kahit kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Ginang, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Bilis ko sa dinaanan ko kung ayaw yung makulong sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna iyon. Ano ka ba? Hindi yan nakakabasa kasi mas matalino pa ang tiyan niya sa ulo niya. Walang pastangan ng bata! Maawa ka sa mga bata, ginang kabesa, huwag mo siyang saktan. Huwag kang makialam dito, tanda! Hindi tama ang iyong ginawa sa mga bata. Yan ang dapat sa iyo. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawad ko, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari, pang kanyang ikwento. Muchas gracias, Tiente, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Dinada, Senyor Ibarra. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po lang sana makausap si Maria Clara. Ay, nandyan sa loob. Halika, tuloy ka. Kumusta si Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka ulit sa aming tahanan. Magandang araw po, Don Tiago. Nais ko po lang sana makausap ang inyong anak. Abay, sige, puntahan mo na lang siya sa kwarto. Sino yan? Pumasok ka.
Ikaw pala yan, Ibarra. Ano ang iyong sadya? Nais ko sana kitang makausap. Maswerte ako ate pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita ng isang babae katulad mo. Napagkatamis ng iyong mga salita, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabighani mo ang mga kababaihan sa iyong bansang napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit hahanap pa ako ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong pili. Bukas ay Todos los Santos, kaya kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway, makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking sinta. Naway, patnubayan ka ng may kapal. Mauuna na po ako sa inyo, Don Tiago at Tia Isabel. Kailangan ko nang umalis. Sige, Ibarra, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo naman nalaman yun? Hindi ka pa naman nakaranas umibigin, di ba? Hay nako, Tiago. Ako tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhit sa mga dating maniligaw. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga, Isabel at Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang iyong tungo? Pupunta kami sa Bieterio, Padre. Kukunin ko lamang ang mga gamit na naiwan doon. O sige bueno, at kakausapin ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan na natin kung sinong masusunod sa atin. Padre, anong sadyan nyo? May sasabihin ako sa iyong importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Oh, sige, Padre. Dito. Tandaan mo ang sinasabi ko sa iyo, Tiago. Iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kailingan. Bueno, aalis na ako. Hindi pa. Uy, sa ibang lugar lang tayo maghukay. Bagong-bago pa yan. Pare-parehong bagong libing lang yan. Ayoko na. May mga dugo pa ang mga buto at mga buhok. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw pang humukay ng ginawa ko, isang bangkay na 20 araw pa lang na naililibing, madilim ang gabi noon, umuulan, namatay pa ang aking ilawan. Nakakakilabot naman mga sinabi mo. Natanggal ang mga pako sa taol kaya't lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. Saksakan ng baho ang bangkay at binuhat ko pa yun sa gitna ng malakas na ulan. Ha? Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nakutos sa'yo? Sino pa kundi ang kurang malaki? Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardyang sibil kung magtanong. Utos sa akin ng kurang malaki. Nailibing ko sa libingan ng mga insek ang bangkay. Hindi ko magawa dahil umuulan ng malakas at malayo ang libingan ng mga insek. Ayoko nang maghukay. Natamaan ko yung isang bungo. Nabiyak. Paniguradong hindi ako makakatulog mamayang gabi. Alam niyo ba ang punto ng aking ama? Opo, senyorito.
Tinamnan ko ho ng halamang adelpha ang puntod at nilagyan ng malaking cross upang hindi ko ho ito makalimutan. Akala ko ba'y alam mo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman po talaga yun eh. Hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun ho, oh, alam ko po na dyan siya nakalibing. Mawalang galang na po, alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking cross sa puntod na may pangalang Don Rafael Ibarra? Yung krus sa may puntod na may mga bulaklak, sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayon ay, bakit hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Tinutos ko ng kurang malaki na ipalibing sa libingin ng mga insek. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po, napakabigat po ng bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya nilaga ko muna sa ilog ang kanyang bangkay. Patawad po, senyor. Walang mga utang na loob! Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yun, sinasabi ko ngayon sa'yo na wala akong alam sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako na hindi ako ang iyong hinahanap. Kung hindi, pinalitan kong kura na si Padre Damaso. Patawad po, Reverensya, para sa aking Senyor Ibarra. Hindi po niya alam ang kanyang sinasabi marahil sa kanyang galit. Magpahinga muna tayo, kaka. Kanina pa tayo naglalakad dito at nagpapatunog ng kampana. Kakapagod maglakad. Oo nga pala, ilan sisulden mo ngayong buwan? Pangalang beses na lang yun. Bayaran mo na kaya yung sinasabi nilang ninakaw ko na ginto sa simbahan. Sige na, para makaiwas na ako sa gulo at makauwi na ako. Nako, Crispin, 2 multa nang inabot ko kay Sakristan Mayor eh. At yung sinasabing ninakaw mo rin yung 2 unsa ng ginto. 32 release na lang yun. Kumbaga, 32 kamay. Hindi sasapat ang sildo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama ng Cora at lalo ng Sakristan Mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihan mo na lang si Inang na ayaw na natin magsakristan. Alam kong paniniwalaan ka ni Inang, kaya ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Sabihin mo sa Inang na may sakit ako, kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan wala kang ginawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmulta ka ng 2 release dahil sa hindi magandang pagtunog ng kampana at hindi ka rin uuwi ng alas 8 ng gabi, kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit huhulihin ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Mga wala kang galang, pati simbahan pinagnanakawan niyo. Hindi ko naman po ninakaw yun eh. Wala po akong ninakaw na kahit na ano. At sumasagot ka pa. Etong sa'yo. Tama na po, maawa na po kayo. Tama, mga walang silbi. Crispin! Sakristang Mayor, maawa na po kayo sa kanya! Crispin! Sakristang Mayor, maawa na po kayo sa kanya! Crispin! Naku, sigurado matutuwa ang mga anak ko sa inahanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawalis na pinakapaborito niya habang pinipigaan ng kamatis. At buti na lang nakahingi ako kay Piluso Potasio ng tapang baboy ramon at hita ng patong bundok. Sigurado maglalaway si Basilio kapag nakita ito. O Pedro, lasing ka na naman. Nagugutom ako.
Sisa, bilisan mo. Sandali lang, paparito na. Gusto na. Ang sarap ng pagkain na to ah. Pero Pedro, sa mga anak mo ito, Aalis na ako. hindi mo ba hihintayin ang pagdating ng mga anak mo? Alam ko, isiswigdo si Basilio ngayong araw. Ganon ba? Jesus Marios! Ano nangyari sa iyo, Basilio? Halika, tumipo ka muna. Nasaan si Crispin? Huwag ko kayong mag-alala, Inang. Naiwan po si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Naku naman. Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi. Nang sa kristang mayon, dahil hindi daw ako dapat uwi, kundi alas 10 ng gabi. Bawal nang lumabas ng alas 9 ng gabi. At noong nakasalubong ko ang Guardia Civil, ay sinigawan akong Queen Bebe, ay nagtatakbo ako. Pinaputukan po nila ako, at isang puno ang dumagli sa akin. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil, anak. Sadyang wala silang puso. Halika at gamutin natin ang mga sugat mo. Halika, anak, at kumain ka muna. Pasensya ka na, anak. Kawalis lamang natira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain lahat ng inyong ama. Pagpasensyahan mo na lang din siya. Sinaktan ka ho ba niya? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman niya akong ginawa ng masama. Bakit raw hindi makauwi si Crispin? Binarusahan po siya ng sakristan ngayon dahil nagnakaw daw siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman siya talaga nagnakaw talaga. Ngunit hindi siya pinauwi hanggat hindi daw iyon ibabalik. Hayaan mo, anak, at kakausapin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hilingin ang kalayaan ng iyong kapatid. Matulog ka na at huwag pang isipin pa iyon. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Walang galang na bata! Magkanakaw! Huwag kang magtabuhangal! Kasalanan mo yan! Hindi ako nagnakaw. Okay sa akin. Ang sakristan mayor po ang nagnakaw. Kastanganan ka ha! Siguraduhin mong maibabalik mo ang ninakaw mo! Aray! Aray po! Wag po! Wag! Aray! Aray! Siguradong magugustuhan ng kura ang ginalak ng gulay na ito. Magandang araw ho. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan ni si Crispin. May dala ho ako mga gulay para sa kura. O sige, ilagay mo na lang diyan. Saan ho? Kahit saan diyan.
Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi maaari, may sakit ng kura. Kung gayon, kahit makausap ko lamang ang anak kong si Crispin. Huwag ka nga magkaila, alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ay nasa bahay, si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga ngunit tumakas rin pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Alam mo, baka nga hinahanap na siya ng mga guardia civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit napakasama naman inyong mga anak, tulad ng kanilang ama. Lalo ng maliit, naku, baka higitan pa niya ang kanyang ama. Di mo ba naiintindihan? May saklit ang kurahala doon kay humagulgol sa lansangan. Sulong! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmangmangan pa. Nasaan ang iyong mga anak? Nakatakas ang nakatatandang anak mo. Nasaan ang mas bata? Hindi ko alam. Dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon na ikaw ang sasama namin, hindi ka makakalabas ng kwartel habang hindi mo itinuturo ang mga anak mo. Diyan ka na bagay. Mabubulong ka sa bilangguan hanggat hindi mo tinuturo ang iyong mga anak. Ang krimen na yan ay kasalanan ng kura. Pakawalan ang bihag at huwag abalahin kailanman. Kung gusto makuha ng kura ang nawalang ginto, sabihin mo manalangin na siya kay San Antonio. Pare siya, hindi niya alam ang bagay na yon. Wala rin papakain sa gobyerno rito. Ipapahanda ko ng lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikalabutan ako sa tinig niya na waring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw pa napapanaginipan ng sulat at ang aking ina. Maging sinasinang at anding ay nakababalitang hindi na raw kumakain ng kura at tila napababayaan na ang sarili. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito at isa pa, narito na siya. Malamig ang hangin ngayon sa labas. Baka kayo'y Magandang araw, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasayahan sa bukid ang hinanda namin ng aking mga kaibigan. Maari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po, sa gubat Idaraos, malapit sa puno ng balete. Iyon po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako ay walang sama ng loob dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyay. Ginoong Crisostomo, hindi niyo po ako nakikilala. Subalit may 2 araw ko na pong hinihintay ang iyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag po nila akong tulisan, kaya't walang isa ang nagnanais sa tulungan ako. Nawawala po ang aking mga anak, at nababaliw po ang aking asawa. Anong kailangan ninyo sa aking ginang? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo, Ginoong Crisostomo. Sumabay ka sa aking paglalakad ngayon at saka sabihin ang iyong pakay.
bago pa nagpunasling pinandaw ito. Buhaya! May buhaya sa baklan dito! Okay, matagod pa ngayon ka sa ko. Huwag ba? Buhay, senyor. Hindi dapat yung nagmumakasok. Hindi dapat yung nagmumakasok. Hindi kaya. Paano kung ikaw ang nakamano? Kung ako na panghala, ako sila. Basta pili nga ako ng aking pamilya. Saka pala, anong pangalan mo? Ano napakita? Elias. Elias po, senyor. Nariyan pala kayo, Ginoo. Nabala ko po ata kayo. Maupo po muna kayo. May maipaglilingkod ba ako sa'yo? Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglyphic? Dahil hindi akong sumusulat sa aking panahon, kundi ang nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon, nababasa ang aking mga isinulat. Hay tiyak na hindi ko pahalagahan at susunugin pa ito. Ngunit ang sumusunod ay nasa linlahi, higit na matatalino, at kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari, higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Nga pala, natatandaan mo ba yung pagkamatay sa buhaya? Opinion ko lamang naman, subalit tingin ko'y sinadya nilang gambalain ang iyong kasiyahan, sapagkat hindi siya imbitados at dumating pang lasing sa kanyang asawa. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo gaya ng ginawa ng aking ama noong siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at bilang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap iyan, pangarap ng isang baliw. At iniisip din ng mga taong baliw kayo, kundi humingi kayo ng payo sa isang taong napagkamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang matatalinong mga kapitan, kahit walang pinag-aralan ay walang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa kura. Hindi kayo humuhingi ng payo kura o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin. Maaari nyo silang sundin, maaari din hindi. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano nyo kung ako'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoo makapangyarihan ang kura, subalit hindi ako lubusan naniniwala sa mga mapang-abusong lakas at kapangyarihan.
Ang taong bayan ay maniniwala sa katwiran at pamalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pakikinggan kundi ang kora. Sumusunod lamang ang mga kamay sa dinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan, kaya wala pang dumaraing. Ngunit hindi magtatagal ay darating din ang mga panahong iyon na malalaman ninyo ang kanilang pagtitiis. Nauunawaan ko ang inyong ibig sabihin, ngunit dapat inyong malaman na ang mga nanggagaling sa utos sa itaas ay hindi ipinapatupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaari mong gawin. Ang yumukod sa mga makapangyarihan o hindi yumukod na kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kinakailangan? Sapagkat ang lupang inyong tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyo sila ang may kagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa kapahamakan ng relihiyon. Hay, iho. Huwag niyo munang gawin ang inyong mga plano. Hanggat hindi niyo lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. At tutulungan kaya nila ako at paniniwalaang ang paralang ipapatayo ko ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento. Mabiguman kayo. Nakatutuwa ang inyong mga ginawa at nararapat niyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupunta na ako sa Kora at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat, Ginoo. Ako ay pupunta na. Paano gumagana ang paghubos na iyan? Ganito ho iyon. Kahit sa kaunting persa lamang ay kaya kong may taas at may baba ang batong iyon. Isang tao lamang kailangan upang mailinya ng maayos ang batong ito. Mahusay, bata, saan ka natuto ng ganitong arkitektura? Namatay po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga Ibarra, Tinyon. Kanila ko po ito natutunan. Senyor, baka gusto niyong maglagay ng kaha sa uka ng bato. Hindi na, Alcalde. Bayaan niyo na ang eskribano sa kanyang trabaho. Senyor! Naku, naulugan siya ng mga bato! Madali kayo! Hangin niyang bangka niya dito. Ako nang bahala sa kanyang labing. Napakasawing palad. Kailangan maimbestigahan ang pangyayaring ito! Huwag naman, Alcalde. Kahit pag gumawa tayo ng pasisiyasat, ay wala nang mangyayari. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi siya nagpakilala pero ang sabi na kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo siya. Yes! Hindi ko inakala ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor. Dapat talaga ay mag-ingat na po kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katawan. Isa ng taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng iyong mga kaaway na kayo'y handa. Mas mabuti kung makikita ng iyong kaaway na kayo'y hindi nag-iingat at kayo'y nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko lamang ng pagkamatay ng taong yun kanina. Kung nabuhay siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matuntun natin ang iba pang kaaway. Patawad dun, Ibarra. Ngunit nagkakamali kayo.
Sa galit niya, kung siya'y buhay, ay magtatago lamang siya mula sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos ang mga mamatay siya. Sana ay lagi niyong paghahanda ng bawat sandali dahil paniguradong naghahanda rin sila upang mapuksa ka. Bueno, Senyor, alis na ako. Maraming salamat po. Ako dapat magpasalamat dahil iniligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Senyor. Kahit kailan niyo naisin at kahit kailan ninyo ako kailangan, may pagkakautang po ako sa inyo. At alam kong hindi sapat ang aking ginawa upang mabayaran niyo yun. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo ipagpatuloy yung pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya tulad ng arkitekto at ng reberensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha sa serbisyo ng arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ang mga Indio at nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang ito. Subalit ang ipinatatayong gusali ni G. Ibarra ay nangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong ng sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan ng isang ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at walang mahigaan. Walang sino man ang maaaring umalipusta sa aking ama. Itong paring ito ay ang pinakaiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Siguro naman dapat siyang mamatay. Huwag, Senyor, huwag mong hayaan na magkasala ka sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin ang dugo o lusak ang dumadalo sa mga ugat mo. Senyor, wala na sa akin! Maawa ka sa kanya! Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo, nais kayong makausap ni Don Crisostomo. Don Ibarra? Ang sinasabing nakakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawad ng ex-komunyon. Isang karangalan ang makilala kayo, Senyor Ibarra. Ginulat po ninyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa bansang ito ay hindi ako itinuturing mabuting tao. Tungkol sa pagkakaalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko po sa inyo na hindi ka magagalaw hanggat ako pa ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang arsobispo na sumulat sa Santo Papa upang maibsan na ang iyong ekskomunyon. Kahit ako ay gagawin iyon, kung ginawa iyon sa aking ama ang ganoong kalapastanganan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kahusayan, kamahalan. Pagpalain panawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Sige po, kamahalan. Aalis na din po ako. Maraming salamat din po. Mula sa araw na ito, Alkalde, isasabilin ko sa inyo sa ilalim ng inyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang desisyon. Masusunod, kamahalan. Vamos, magantar ikaw. Liging po. Dili asa mo kay kanta Tagalog. Porque contigo yo escogí. Il no me entiende. No hace falta ser español. Para hacerte sufrir. Tigil! Huwag ka na kumanta. Nakakahapis ang kantang iyan. Baila, baila, baila. Ngayon, ikaw naman sumayaw. Sayaw! Sabihin mo kay Marta na bigyan ng balo at gamutin.
Makainin ka ng mabuti at bigyan ng kapunikan. Mag-ingat kayo at huwag niyo isang papalastangin. Bukas ay natin sa bahay ni Ginoong Ibarra. Ipinakikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares D. Espinada. Siya ang inaanak ng kabag-anak ni Don Santiago at tanging kalihim ng mga ministro. Napamito ang Kapitan General? Kasinungalingan! Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga-aga lang sana ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo yung pinsan? Hindi ka kanimang tahanan ang iyong pinanhi. Sinasabi ko sa inyo, Don Santiago, ng aking pinsan ay kaibigan ng mga duke at ministro sa Madrid. At nalimit kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Ng Duque de la Torre. Saan ko po kaya makikita si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Siya sana'y sasadyain ko, kundi sa pagkakataong ito, ako'y naparito. Nasa bahay ito siya ngayon at mamaya'y parito. Di Espidanya, tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa inyo ang aking asawa ay hindi gumagamot kundi sa mga matataas na tao nung siya ay nasa Madrid pa. May sakit, ngunit mapapagaling pa. Sa umaga, likin at gatas. At 2 pilduras, di sinaglos. Gagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Narito kami upang gamutin ka. Ipakikilala kita sa aming pinsan. Linares, narito si Padre Damaso. Maria, daig ko'y hindi ka pa mamamatay. Siya nga pala ang inaanak ng kamag-anak ni Don Santiago. Kami na po ay mauuna. Ikaw pala ang inaanak ni Carlitos. May liham siya sa akin ukol sa iyo. Ngunit hindi kita nakilala. Duman kasi na hindi ka pa isinisilang nung ako'y umalis sa Espanya. Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Sentral. Sinasabing ihanap kita ng mapapasukan at asawa. Sa mapapasukan ay walang problema. Ngunit marunong ka bang magbasa at sumulat? Bibigyan kita ng isang babae. Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Halika at kausapin natin si Santiago. Huwag natin hayang lumakas ang mga dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. May papabot niyang ating mga hinanaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Hindi ako kumbinsido lalo na siya ay isang mayaman. Ang halos lahat ng mga mayayaman ay walang inaatupag kundi ang magpayaman. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na may sasagawang mapayapang planong ito. Kung may sasagawa ito, may iwasan ng pagdanat ng dugo. At kung ikaw ay hindi magtatagumpay, kung gayon ay ilalagay ko ang sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. Kung gayon, panilalang mo takin ng iyong mga kasama. At ang kanilang sariling sinapit sa kamay ng mga malulupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpapadala ako ng isang tao na magkipagkita sa akin sa San Diego. Sasabihin ko sa kanya kung ano ang makuha niya kay Senyor Ibarra. Kung pumayag si Senyor, makuha natin ang hustisya. Kung hindi naman ay ako ang unang malalagas sa himagsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana ay magtagumpay ka sa inyong binabala. Magkakaroon na ng malaking halaga ng salapi. Lucas, payag ka ba sa aking plano? Opo, ako po ang bahala dito. May papangako mo ba na walang makakalam dito kundi tayong dalawa lang? Mamamatay akong nakatikom ang bibig.
Pumayag na ba ang kapatid mo sa plano, Bruno? Hindi pa. Bakit ka tumatanggi, Tercelo? Dahil mapanganib ang inyong mga binabalak. Siyang tunay, Lucas. Lucas, pairemin mo naman ako ng pera kahit 4, 3 o 2 riles. Ibabalik ko to sa iyo ng doble. Ngunit hindi sa akin ang perang ito. Inilalaan lamang ito ni Senyor Ibarra para sa mga taong sumasang-ayon sa plano. Tatanggapin ba natin? Oo, ngunit sabihin muna natin kung ilan na makuha natin. Lucas, magkano ba ang mapapala namin? Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 30 piso at 10 piso sa bawat isa na maaaya ninyo. Kung gayon ay, payag ako. Ako na rin, Lucas. Ang papangit ng mga tao sa paligid. At aba, hindi mo lang nagbibigay galang sa mga katulad nating maharlika. Hindi katakataka purong pangungutya ang maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinit ba kayo? Mahal kong Espinosa, huwag kang maiskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarahara kung ayaw mong tumilapo ng pustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Kinaiinggitan ko nga pala ang iyong buhok. Napakagandang tanawin, dalawang donyang walang asal nag-aaway. Haha, ano kayang kahinatnan yan? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alperisa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sophisticada kong tao, wala nakakapasok na alperes sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa labas ng aming pinto. Aba, Excelentísima Senyora Popot, hindi nga nakakapasok ang mga alperes, kundi ang mga pilakyon na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako. Halika rito, walang hiyang probinsyana, labandera ka lang ng noon na yung napikot na asawa. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Sus, Mariosep Consolacion, anong gulo naman ito? Magtigil ka at nakakaya sa mga tao. Ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang mudo. Naturing ang mayaman, ngunit sayad sa lupa ang ugali. Magtigil ka, Alperes. Kung makaalipusta ka sa amin, ay parang kay ganda ng iyong moral. Magtigil kayo! Sa ngalan ng Panginoon! Para kayong mga hayop! Mga edukado naman kayong mga tao! Pati kayong mga taga-arga di susidad ay tumutulad na sa mga Indio. Hala! Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin ninyong magkukumpisal kayo. Intendes? Si Reverensya. Magsiuwi na kayo! Diyos ko po, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitan General. Hindi mo man lang pinakita ang iyong pagkalalakis. Dapat hinamon mo ang alperes ng revolver. Iya, alam mo namang hindi pa ako nakakahawak ng... Gaya ni Ibarra ay nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay pareho kami ng gilig ni Ibarra. Linares, hamunin mo ang alperes ng sable. Bakit, Dunya Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kawida niya ay niliba kami, responsibilidad mo kami pagtanggol. At kung hindi, ay malalaman niya ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong maingay, Dunya Victorina. Kung ganun ay, anong gusto mong mangyari, Donya? Ang pinsan kong si Linares ay hahamunin ng alperes. At kung hindi siya pumayag, ay hindi siya ipakakasal sa iyong anak. Bakit malungkot si Clarita? Hindi siya nasasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang papakasalan, kundi si Linares. Ngayon ninyo patunayan ang kahalagahan ng mga praile. Isang babae ang nangumpisal, ganap na 8, ngayong gabi ay sasalakay ng kwarter. Papasukin ang kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino ang taong hulihin ko? Uminahon kayo. Dapat ang paghandaan ninyo ay ang pagsalakay nila. Padalhan ninyo ako ng 4 na gwardyasmi at pasabihan niyo ang mga bantay sa mga daungan. Kailangan maging maingat kayo upang sila ay mahuli. Tungkulin mo yan sapagkat ikaw ang tatanggap ng medalya kapag ikaw ay nagtagumpay. Sana'y hindi niyo malimutang banggitin ang aking ginawa. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. At kayo ay nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang inyong mga pangalan ng mga nag-iimagsik na bayaran. Huwag na kayo mag-alinlangan pa, mga Ginoo. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa at kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin. Kahit saan.
sa Maynila o sa bahay ng mga makapangyarihan upang hindi nilang masabing totoong may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang magsulpong ng pag-aalsa? Itipin nila na kayo itaksil at ipinain para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay. Yan ang dapat gawin. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang sulat sa aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Kilala niyo po ba si Don Pedro Ibarra Mindia? Siya ang lulo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng mga kasawian ng aming kangkan. Kayo itinuro sa akin ng Diyos para mapaghiganti. Tingnan ninyo ang mabuti. Tingnan ninyo ang mukhang ito na punong-puno ng pagtitiis. Samantalang kayo, nabubuhay, umibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay. Ito ang bumtapang na nanlaban at nagputos sa mga kasamahan na tumakas! Ano ang ipinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakayin ng kwartil kagabi? Ginanti lang namin ang aming ama na pinatay ninyo sa balot. Amin ninyo yung dalawang kasama. Nagulot namin sila kahapon sa pangin. At doon na sila mabubulos. Sino ang inyong mga kasabwat? Kilala mo ba sila? Patayin nyo na lang ako. Malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan, hindi ba? Dahil dyan ay nakakapaglabas-pasok lamang siya sa palasyo ng Kapitan General. Unang kita ko pa lamang niyang si Ibarra ay naniniwala na kung isa siyang pilibustero. Ano palang sabi ni Kapitan nila sa kalagayan ni Crisostomo Ibarra? Iminangkahi ng pinsan kung sila Darius na siya ay bitayin. Hindi. Huwag mo nang ipaglihim sa amin, pinsan, na ikaw ang tagapayo ng kapitan at Narita, iha, ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Narito kami upang pag-usapan ang mga hindi natapos pag-usapan noon. Mawalang galang na po. Ako'y babalik ng mga... O siya, Tiago, dapat nang matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo na nagdadaraos tayo ng isang pesta. O siya, mauuna na kami. O sige, salamat sa pagdalaw. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihahatid ko doon ang inyong salapi na itinatago ko. Magamit ninyo ito sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa, makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at kayo'y matutulungan na kayo ay mapatawad. Iniligtas mo ang aking buhay 2 beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan at aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa inyo ang inyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Tayo'y kapwasawing palad sa sarili nating bayan. Di ako maligay sa ibang lupain. Dito ako magtitiis at magpakamatay. Pero bakit pinapaalis niyo ako? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang ibayong hirap, ay baka dumating ang araw ay itatakwilin niyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi ninyo ako maunawaan. Naniniwala ko na iniibig ninyong bayan sapagkat wala pa kayong dinananas na paghihirap. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang hirap, gutom at pag-uusig, naniniwala ko na itakwilin niyo ang bayang ito. Umihingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawing palad. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan, pero sila ang inyong pinanigan. Ngayon ay tinutugis kayo at itinuturing na kaaway. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin lahat
na ngayon ay ang ating bayan ay nabubulok na sa sakit na kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sugpuin. Akong nagtatanggol sa bayan na ngayon ay isa ng filibustero. 300 taon silang nagpapasa sa atin habang tayo'y nagsusunuran sa kanilang pang-alipusta. Nagyaon na halos nawawala na tayo ng pag-asa, nawawala na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi hingin natin ang karapatan at lakas. Natuklasan na nilang iyong pagtakas. Iliwas tayo para mapagkamalan akong taga Pinya, Pransya. Marapat siguro'y tayo maghimagsik. Makinig ka sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makakapagbayad sa iyong makakasama. Ngunit baka ang maliit na tao lamang ang masasaktan. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawing palad at hindi ang pagtatakwil sa Espanya. Kung ganoon, gagawin ko itong mag-isa, Ilyas. Hindi ako papayag na matapos ako maging matapat sa bayan at ihangad ang kagalingan ay ito ang igaganti sa akin. Kailangan ko mailantad sa bayan ang kaapihan. Ito kung hindi, walang kabuluhan ang paghahangad ng kalayaan. Maaari mo ba ako ihatid sa bundok? Dito na tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan ginugol ko ang mga mararaming masayang araw. Ang lahat ng alaalang iyon ay hindi na maibabalik pa. Yan sila, Ilyas at Ibarra. Huli natin! Parang may mga konstitibel. Tara, takbo! Huwag kayong umalis, lumaban tayo! May mga baril sila. Dito ako! Dalon! Natakot ka, ano? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako upang masaksihan ang iyong kasal. May sakit ka na naman ba, anak? Bakit ka namumutla? Wala ka bang tiwala sa akin ngayong inaama? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama para hindi na matuloy ang kasal. Buhay pa si Ibarra. Gusto kong lumaban, umasa, at manalig. Ibig ko mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakahihigit si Linares kay... Maari akong magpakasal kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko, kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayon patay na siya, wala nang sino mang tatawag sa akin ng asawa. Anak, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako, huwag mong hayaang ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya, ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko, ang buhay ng misteryong nakakubli.
sa mga pader ng mga kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan, pati ng kaligayahan mo. Kumiling ng iba pa. Mahalin ang binata kahit sino pa siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko. Pinarurusahan mo na ako. Pagpalain ang anak ko. Ayaw pumato sa anak ko! Kayo! Crispin, mga anak ko! Ikaw! Nakita niyo ba ang anak ko? Ito si Crispin at Basilio, nakita niyo ba siya? Basilio! Crispin! Mga anak ko! Basilio! Mga anak ko! Crispin, Basilio, nagsanak kayo! Crispin, Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin, mga anak ko, nasaan na kayo? Basilio! Crispin, nasaan na kayo, mga anak ko? Crispin! Basilio, nasaan na kayo, mga anak ko? Basilio! Crispin, nasaan na kayo, mga anak ko? Basilio! Crispin, mga anak ko, nasaan na kayo? Sino ka? Si Basilio po ito! Bitawan mo ako! Inay! Sino ka? Bakit ka nagagano? Si Basilio po itong anak niyo! Inay! Bakit ka nagagano? Inay! Sino ka? Bitawan mo ako! Inay! Inay! Sino ka? Si Basilio po ito! Lumayo ka! Hindi kita kilala! Inay! Inay! Si Basilio po ito! Inay! 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 Sino ka? Si Basilio po ito! Sino ka? Inay! Inay! Si Basilio po ito! Inay! 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 Ba't ka kami iniwan? Inay! Paano na kami? Inay! Gumising ka, Inay! Paano na kami, Inay? Paano na kami, Inay? Inay, gumising ka! Inay, paano na kami, Inay? Inay, wag mo kami iwan, Inay! Gumising ka, Inay! Paano na kami, Inay? Inay! Paano na kami? Gumising ka, Inay! Inay! Ba't yung kami iniwan, Inay? Inay! Inay, ba't yung kami iniwan, Inay? Gumising ka, Inay! Inay! Inay, gumising ka, Inay! 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 Sino po kayo? Babaeng yan. Siya po ang aking ina. Sukatan ako at 2 araw na akong hindi kumakain at umiinom. Hindi matatagal.
mamatay rin ako. Sunugin mo ang aking bangkay ng iyong ina. Kung walang darating na sinuman, hukayin mo ang mga gintong ibabaon ko. Ariin mo yun at gamitin mo sa pag-aaral. Matay akong hindi ko man lamang nasilayan ng tuning ng bukang liwayway ng angin ng bayan. Kayong makapalad na makakakita, batinin niyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi na dilim ng gabi. Noong panahong siya'y hari, masiglang kanyang pagbati. Mahigpit ang hawak ng mga daliri, at ang lakad na may matuwid. Mahusay ang kanyang talumpati, makisig kung siya'y magdamit. Malalim ang kanyang pag-iisip, at lahat ay sa kanya nakatitig. Ngunit ngayong siya'y pagod na, mahina na rin ang katawan. Pinagmamasdan na lamang sa